post ng pagkain, nandito kami sa magandang restaurante. Dito kami makasarap ng pagkain namin. Pero pagdating sa Word of God, wala. In isang verse, wala may post. Naka-display pa, naka-ano ng posisyon. Okay lang. Pero dapat huwag natin nakalimutan ng Lord. So God is the glory. Kung hindi natin yung magagawa, mga kapatid, ang Diyos po minsan, nagpapalala lang sa atin. Na dapat bigyan natin ng kapatid. Kung hindi naman, nasa atin din naman. Ano ba? Ano ba ang mga ano na? Payonis ng tao. Sabi niya sa number 3, good things may crown out and most important. Imbis na yung mga bagay na nabibigyan natin ng pansin, hindi yung mga binibigyan natin ng pansin, yung pang-sarili, pang-personal, pang-mga panglaman, pang-mundo. Pinupuno natin, at stress na kita, ini-stress na pagmari ang sarili niya. Pero si Lord, kaya nga nandito sa talapay na para pawiin ang stress natin. Para dalhin tayo doon sa matiwasay na pamumuhay na kasama ang Panginoon na hindi kayo dalmanan, ibigay ng kabiganan sa buhay. Sabi ng Lord, come to me. O kayo lahat na napapagatibigan ka sa libasan niyo, lumapit kayo at ikay aking magpapahinga. Kapag ang aking pamatok ay magaan. Magaan. Hindi ito nagbigay ng sinunod ng mabigat kaya siya na nagbigit ng cross kasi hindi natin kaya. Kaya siya lang namatay sa cross, kinuha niya na lahat dahil nakita lang hindi tayo karapat-dapat. Hindi natin kakayanin kung tayo ang magbibigit ng cross. Kaya si Kristo na ang nagdala. Ako na nandito na. Ako magdadala para sa iyo. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Dahil ang tao hindi kayang sumunod. Noon pa man, nakita ng Diyos ang kahinaan ng tao. Na pagdating sa salita ng Diyos, kaya mga Israelites noon, sinabihan na, nandito ng mga propeta, sinubo na, matigas pa rin ang ulo. Sinabi ni Yahweh na, ganito ang gawin ninyo. Pagpapalain kayo, sumunod kayo sa akin, mararating ninyo ang promised land. Ano ginawa ng mga Israelites? Nagsariling desisyon. Naglihis ng landas. Ginusto nilang sarili nila. Ang sabi ng Biblia, nagkamatay-matay ng mga matatanda sa ilan. Ibig ng 40 years, 40 years, naging 40 years. Tapos napahaloy ang biyaya. Napahaloy na makaabot doon sa promised land. Na dapat na-receive mo ng blessing nila. May instruction na nga, ibigay na sa akin. Ito yung instruction. Ito gawin mo. Sasakay ka ng jeep, sa ganitong jeep, bababa ka sa ganito. Pababa mo sa ganito, ganito dadaan mo, instructed na talaga. Pero, tayo, gumagawa ka ng sarili natin dyan. Sakay sa jeep, ano gagawin? Ay na mo. Lugar mo na sa mga. Sabi ng instruction. Pag-sarili na pag-wala ka, diretso ka lang. Huwag ka nang dadaan na kung saan-saan. Minsan nagpapalayo ang tao. Dahil kung maraming iniisip, maraming papayurin isang buhay na hindi naman talaga dapat. Kaya nga po, kahit saan tayo, magagamit tayo ng Panginoon. Number 4. Mababa ang rate ng Great Commission sa ating listahan. Ayan po. Totoo naman eh. May lamang kitang dadaan po, aram po, ngayon po. Kung nailang ka lamang tulungan sa diary or na-statement man lamang kita, sa ganitong taon, ako'y hahayo sa ganitong lugar. Ikaw lamang po kita na isulat. Na ikaw lamang po kita na nailulog sa Panginoon. Lord, ito yung gusto kong mangyari, Lord. Gamitin mo ko, ang ayaw, pupunta ako sa ganitong lugar. Mayroon ka dapat specific na, kung tao ito gusto ko itong siya. Ayaw sa gusto niya, ipapaagi ko sa kanya ang salita ko. Dapat may ganun tayo. Bakit? Totoo naman talaga minsan, hindi natin magawa. Dahil nga, that is the wrong.
opportunities na dumarating sa ating buhay kahit hindi naman ina-accept natin. Sabi nga, lahat ng opportunity maganda yan. Pero hindi mo pwede yung lahat i-grab yan. Hindi mo kakayanin. Kaya naisip ng tao eh. Pag nabibigo, problematic. Pati relasyon sa Panginoon, apektado. Diba? Pati ministry, apektado. So, kung pukusan mo na sa pagkrasi, may panakpata. Pag nabalik ng panakpata, makukulang. Pag nag-ministry, damay. Pag nag-magulang, damay. Parang sarili na kasi ministry mo eh. Hindi na yan kayo ba? Kasi pag kumangin, at ano rin si panakpata, pagkagaya, nandun na. Ayaw. Mababa ang rate sa ating listahan. Yung may kailangan natin na sa puso natin, dapat sa puso mo na lang ilista. Dahil mo nito sa papel, na mabarat na sa papel. Sa puso mo na lang. Sa isip mo na lang, Lord, nilagay ko sa listahan ko sa puso mo, Lord, na ano ako sa akin. May tao ako gusto ko siya, Lord. Ngayong tao, Lord, ipapipray mo na. Kaibigan mo ba yan, kamag-anak, pinsan, ipapipray mo na. Na mabahagian mo ng salita ng Panginoon. Maglinis mo ng taon, nagawa mo. Nagawa mo ang lahat ng pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ano pa? Sa letter B. Apathy. Walang interest. No real interest and willing soul or need of, ano yan? Others. Walang interest. Bayaan mo siya, mapa-imper ka. Basta ako ligtas. So, kung araw kayo nag-isipan ng tao, dapat kita Kristiyan na dahil nagsasawa sa pagpapaalala. Amen. Dapat kuskus ng dila mo, kaso sabi, magbago ka na, mahal ka ni Lord. Sige lang, tangi niya, magbago ka na, mahal ka ni Lord. Maabot ang panahon, ma-realize niya na totoo ang salita ng Panginoon na minamahal na Diyos ng tao. Amen. Ganun po ang dapat huwag tayo magsawa. Minsan nawawalan tayo ng interest masyado sa pagdating sa Word of God. Kasi pinasabihan na lang nga natin. Minsan, pag mayroong lumapat din sa Facebook ng Word na nag-share ng gospel, minsan tine-scroll ko pa ay ginagano, huwag ko makaya ka na. Ito na sa akin, tiktat ito. Ay, ang ganda ng sa'yo, sister. Pag may nag-share yan ng Word of God, ay, i-share mo na yun. Kung may nag-share ng Word of God, i-share mo na. Dahil sino naman tao na nag-share ng gumagawa ng galaw ng Diyos, napahagit ka. Pag nag-share niya ng For God's not the Word, share mo na. Sa kaibigan mo. Ganun dapat natutulungan tayo din pag nakita mo yung ano. Kahit nakita mo na, ay, Word of God, yung 316 niya, alam mo na kanina, at yan yan. Pag-ung priority ang salita ng Diyos. Kaya inabot ng wrong opportunities. Ito na yung opportunity na hindahagi mo na. Tinabangan na kita. Nag-post na si kaibigan, si kapatid namin. Ikaw naman, ang trabaho, ibahagi mo na rin. Repost mo na. Ganun lang po yan. Para makagawa tayo na ganun ba ng Panginoon, tulong-tulong tayo sa magbabahagi ng salita ng Diyos. Nahiya tayong maglakad-lakad. Nahiya tayong mag-house-to-house. O kung nahiya ka, alisin mo na ang hiya mo sa mag-post ng Word of God sa social media. Di ba? Minsan po, hindi ko naman ilalaan. Pagdating sa church, Christian, born again. Pag nagpo-post, born again. Di ba? Kung alam kasi, makikita sa atin, magre-reflect sa ating sarili, kung talagang tayo ay tagasunod ni Kristo, Christian na totoo, magre-reflect po sa ating sarili yan. Maski sa salita, maski sa pamumuhay natin, magre-reflect po yan. Kung ano nasa bukang bibig natin, yan po nasa puso natin. Amen. Ito si fear. Yung fear, yung takot. Ano yun, Lord? Baka ano sabihin mo? Number 1 dito, what will I see and I do? Ano yung sasabihin nila sa akin? Baka wala siya. Nakakaya. Ang ganda pa naman ang forma ko. Ang ganda pa naman ang suot ko. Tapos ko. Baka isa po ko sa share lang ako ng gospel. Iniisip mo ang sinasabi ng iba. Pero hindi mo iniisip kung ano sasabihin ni Lord sa'yo.
Amen. Dapat maging bukas po, maging positive lang kayo. Mag-advance ang ating isip patungkol sa salita ng Panginoon. Ano, what will I say if I go? Sabi niya, ano yung sasabihin mo? Sabi niya, ano masasabi niya sa'yo? Kung ikaw ay ang gumawa niyo. What will others say? Ano sabihin ng iba? How will they react? Kung ano kayong magiging reaction nila kapag ako nag-share ng gospel, natin hindi naman ako ganito. Ngayon, gospel namin i-share ko. Diba? Minsan nahihiya. Nahihiya ang tao na mapakilala ko lagi. Katawa-tawa ba ko lagi? Totoo, minsan, tinatawanan tayo. Dahil sabi ng Bible, magtatawanan kayo. Aalimurahin kayo. Pipresecute ka mo. Pero sabi ni Lord, ano sabi niya sa mga pipresecute? Pigotoya. Pig-insult ka, sabi ni Lord, mapalat kayo sa pagkatasan niyo ang salita ng Panginoon. Kapag hindi kami persecute, dahil sa pagsunod mo, kapatid, baka hindi ka naman tunay na born again. Ang ibig sabihin po, nabago yung buhay mo, kaya born again ka dyan, pinanganak mo yung spiritual bako sa laman. Kaya ina mo kitang born again sa John 3:3. Sa panahon ni Nicodemo, tinabihan po siya ni Jesus Christ. Maliban ay panganak sa tao sa laman, hindi siya pag-arian ng Diyos. Kung hindi siya ipapanganak sa Espiritu, maayos po siya. Kaya dapat ipanganak muli. We must born again. Makukuha lang po natin sa Diyos. Amen. Sa Kanya lang nagmumula ang pagiging born again ng tao. Hindi yan katawa-tawa. Pero sa ibang tao, hindi nakakaalam, nakakatawa. Pero hindi nila alam, ang pagiging born again, yung po yun, ang dapat na mangyari sa isang tao. Na para siya magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng connection kay Lord, makabahagi sa pangako ng Diyos, born again ka muna. Hindi na unawa ng iba. Dahil wala naman talaga sa akin ang Espiritu ng Diyos. Makakaunawa lang po niya si may Espiritu ng Diyos at napuspos ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Palagpagan natin ang Panginoon. Sabi niya, what will others say? How will they react? O ano pang masasabi, ano masasabihin mo? Huwag kang isip, huwag ka na mag-alala, huwag ka na mag-isip ng masasabihin niya kasi ginigil mo ginagawa natin kung ano ang nangyari sa buhay natin kung ikaw ay tawagin ng Diyos. Yun ang importante. Don't feel qualified. Ano kayo dapat? Araw ka ganun. Kaya? Ano? Karaman dapat kayo? Yes, dapat ka. Pag sumunod ka, sumubok ka sa harapan ng Panginoon, gagawin ka rin ng karapat-dapat. Dahil sino naman gagawin ng Diyos? Ang ayaw. Siyempre, ang tao sa tao. Hindi naman kung gagamitin ng Diyos lang, pagtaka kung gamitin ng Diyos sa'yo, kabayo. Kasi na kabayo sa'yo, kung bago ka na, uy, hindi ka nung pala bawal sa, cycle. Wala po yun din sa cellphone. Masakit yan, kung ang kabayo na magsabi sa'yo mo, bako na po yung kumiyo, Lord. Pawalan na gano'n ko sa iyo, Lord. Pasagot na gano'n ang sa spiritual. Number 2, how to overcome obstacle to going. Paano natin maalis yung mga barrier sa buhay, yung nakaharang dyan, yung mga mahirap na bagay na pinakakaya ng mahirap. Paano? Sabi ka nila priorities. Our Lord Jesus has set the example. Luke chapter 19:10. Sa Lucas, sabi diyan. Sa verse 10. Mga anak ng tao ay Luke chapter 19:10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Tayo po, hinatap tayo, kaya nalito tayo. So, ano naman gagawin natin? Para mawala ang sige. Bisa naiyak tayo. Gumawa din tayo. Hanapin din natin ang mga naliligaw. Dahil ikaw na mismo, tinawag ka ng Diyos para hanapin sila. Tayo hinatap tayo. Ako may nagsasya sa akin ng Word of God. Hinanap ako ng Diyos. Paraan ng mga tao.
Ginamit sa akin ng Diyos yung angle ko para mag-share ng gospel. Inabot ako. Hanggang sa mga kilala ko, lumalim sa salita ng Panginoon, paunti-unti, ito na ngayon. Nagpapatuloy sa Panginoon. Ganun lang niya. Mawawala ang mga iniisip natin, mga alalahanin, mga kabigan sa buhay ko. Gagawin po natin. Maliwanag. Sinabi ko. Sa Luke 19:10. Number 1, the word of a soul. Kung tayo nagpapahalaga, umahalaga ang kaluluwa ng isa't isa sa atin. Sa Matthew chapter 4, verse 16, 26. Sabi dyan, 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang magbibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Diba? Tao sa imo ng kinapan, kung ang sa imong kaluluwa ay mapapagpirno, useless lang po ito. Sayang ng pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos. Mahalaga ang sarong kaluluwa. Amen. Ang sabi ng Biblia, isang kaluluwa lang magbalik loob sa Diyos, libo-libo anghel ang magsasaya sa kalangitan. Gaano yung ka-importante ko, Lord? Ang sarong kaluluwa. Kabiling kitang Kristiyano na, nakilala na, mana kitang pakialam sa ibang tao. Mana kitang pakialam sa manhanin sa buhay. Hindi natin natin ng gospel. Yung nga niyan ang pagkakataon sa mga manong sa buhay na pag-ipaabot mo na katarapang Diyos. Ano kung irikan ka? Ano kung pabilang kang baliw? Yes, nababaliw ako kay Lord para lang maligtas kayo. Para lang makasama ko kayo sa piling ko. Ganun ang prayer ko noon. Ako mag-isa ng nakilala ng Panginoon. Unang pinag-pray ko, tama, magulang. Nung makakilala si Mama, tuwang-tuwa ako. Nagimala pala si Mama. Nagimala pala si Mama sa ospital. Yung equipment niya dito, napakalaki. Nalusaw yun. Nung sa kanya sabi ko, Ma, handa mo surrender ang buhay mo kay Lord. Kaya kang pagkailangan nila, naniniwala ka ba? Hindi ko. Pupunta niya ako. Matutulog ka niya ako. Kung naniniwala ka, surrender mo na ang buhay mo kay Lord. Ngunyan, mapray ka. Tapos doon ka mo. Mapray kita, masuko ka kay Lord. Pagsuko niya, kung kanto, dikit-dikit lang. Luko si Sikwita hanggang ngunyan, mayon na nagtambok. Ang imalat ang Diyos sa iya, grabe. Nahali si Bishop, yung magrami si Karelio ni Malias na to. Ako yung sindihan. No, may champion ka dyan. Anong champion ka ba? Nakahilig ko sa sigarilyo ng champion, di ba may champion ka to? Hilig mo, ako yung sindihan, ano ko, magkakailan ka. Dito mo makapag sigarilyo ng champion. Nawala ang pagtanong niya. Sinurinder niya, kung ano mga ina-idol niya, sinurinder ko. Kung baka ito, pagsurin ka na, aliw ko na niya, tayo na niya, pati yung mga ini, narali ko na. Kaya kung yun, mga biyaya tayo Diyos, pati mga tugang ko na, kailangan ng Panginoon na gawin niya. Mga tugang ko nakaabot na ito. Hindi sa pasensya ng Panginoon. Yan po ang biyaya. Dahil huwag kita magsama. Amen. Yan kung paano, hindi ka mag-iisip kung anong sasabihin niya sa iyo. So, ka, iirig ka niya dahil sa talaman ni Diyos. Mapalad ang taong pinagkatawanan. Ha? Mapalad ang tayo mapalad. Magpasalamat ka dahil ikaw ang saro na tinawag ang Diyos ng pribiliyo. May pakilala mo ang pangalan niya. Ano ba mo? Sabi diyan. The word of a soul, Matthew chapter 16:26. Number 2, Jesus called us to be fisher of men. Inabot kita mamalakay ng tao. Pakonsideraan. Si Pedro, araw kayo ng pagkaroon. Araw na kayo. Mamalakay kita. Ning, kaluluwa, bakuin, sira niya sa kadagat. Kaya sabi diyan, sa Matthew chapter 19, basama ka po,
Sabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Maliwanag po pag ako dito sa kuya. Inabot kita ng Diyos para umakay ng mga kaluluwa. Siyempre, dahil mo yung pag-iibo, umayo ka pag-sinay ng sa buhay at umayo ng maray na pasutuo. Ang sabi diyan, ang magayon ang patutuo mo, nagliliwanag sa iyo, salita ng Diyos, nagliliwanag sa iyo ang Diyos. Sabi nga, hindi kita nang may encouragement, pag nahilig sa iyo, maiba yan. Ano? Sa presensya ng Diyos na mabitan sa iyo. Kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay mo, namati niya. O diba? Sarang yan sa rin, Pastor, ang ganda ng preaching mo. Praise the Lord, Almighty God. Nagrima sa puso mo ang salita ng Diyos, hindi si Pastor. Hindi sinagsalita, kundi ang salita ng Panginoon, nagrima sa puso mong buhay ang salita ng Diyos. Nangusap ang Diyos sa buhay ko. Magpasalamat kita. Dahil yan po ang bigayan ng Panginoon sa atin. Jesus wants us to be a fisher of men. Huwag tayong mag-stay sa lugar lang. Na kung kita Kristiyano na hanggang duman lang, Kristiyano ako kung tawagin. Pero hindi naman sa pamumuhay. Hindi naman sa buhay. O, ang Kristiyano, nakikita po sa pamumuhay. Kung ikaw ay follower ni Christ, anong gagawin mo? Ibabahagi mo si Christ sa mga tao. Kung anong ginawa sa iyo ni Christ. Kung anong pagbabagong ginawa sa iyo ng Panginoon. Letter B. Apathy. Ganun pa rin. No interest. Soul winning demands urgency. Kailangan na kailangan. Huwag natin baliwalain, huwag tayo maging walang interes sa pagmin ng soul. Dahil yan po ang gusto ng Panginoon. Habang may buhay pa, habang may lakas pa, gumagawa tayo ng kalooban ng Panginoon, yan ang kalooban niya, the Great Commission. The Great Commission na binigay sa atin ng Panginoon ang ibahagi ang kanyang ginawa. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. The greatest mission po na binigay sa amin. The greatest commission na binigay, nagpapatuloy. Hindi po siya bumihito. Dapat ganun, gawin natin ito. Kaya nga tayo dito ngayon, last year pa, nagsabi na pa po sa inyo, mayroon tayong gagawin muna na April. Pag-summer, mayroon tayong evangelism na gagawin sa katanusan, sa Minalaba. Kaya maganda po tayo, mag-pray na po tayo ngayon, isama na po natin sa ating mga prayer yan. Kaya kung hindi kilos ng church, walang dadagdag na kaluluwa na magpupuri ni Lord. Papayag ba kayo niya na tayo lang magpupuri ni Lord? Yung iba papapahama, yung iba papunta sa impyerno, tayo papunta sa langit. Aba, hindi tayo makayag niyan. Dahil si Lord nga hindi pumayag na tayo mapahama. Amen. Kung gano'n ang heart ni Lord sa tao, sa atin, gano'n din dapat ang heart namin sa ibang tao. Kaya nga, dalawa na lang eh. Ang utos, palin mo niyo sa bumbuhay, bumalo ka bumlakas, bumbuhay mo. At palin mo ang iyong kapatayin ng iyong sarili. Kung ayaw mo mapahamak, ayaw mo mapahamak ang ibang tao dapat. Huwag natin pabayaan na mapahamak ang mga tao. Kung ayaw man sila, basta sinabi mo na, wala ka ng pananagutan. Amen. Especially sa iyong pamilya. Ginawa mo na trabaho mo. Pag nasabi mo ang kaligtasan, si Kristo ang katotohanan ng buhay mo na makapunta sa langit. Kung hindi mo makita niya, sinabi mo na, diyan sige na ako makita niya Diyos. Sinabi mo na sa iya, siya mo na ulit-ulit. Pag hindi siya nakinig, hindi siya gumawa at nagkalipa, sumunod sa Panginoon, hindi mo pananagutan siya. Ang pananagutan mo, katabi mo sa pagtulog, katabi mo sa pagkain, kasama mo sa bahay, wala man lamang, brad, sister, maglingkod ka na. Magbalik ka na sa Panginoon. Wala man na ganun. Pananagutan ngayon na tayo. Ang Kristiyano mayroong gagawin. Hindi na tinawag para kumukulang, maging bigit, maging kulang. Binigyan ka ng Diyos, espiritual na pagdinig. Espiritual na pagkita, para ipakita parinig mo ang mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. Kaya number one mahalaga sa buhay Kristiyano
ang magkaroon ka ng personal relation kay Lord at personal testimony. Kung wala tayong magandang good testimony, paano tayo makakakay? Na tayo sa sarili natin, hindi na natin kayong mabuhay. Paulit-ulit na lang tayo. Diba? Kung wala tayong magandang testimony. Pero kung ikaw ay lumalakad, nakapagpila ng Diyos, anointed ka, may kapangyarihan ka ng Panginoon para mawin ng story. Marami sa atin dito mga bago, mas marami ang naiakay ng kaluluwa. Na hindi po tinitignan sa bago sa datihan na Kristyano. Titignan po yan, ang heart of the Lord, kung willing ka magpagalit sa iya, kung ano ang gusto ng Panginoon, ginagawa mo. Ano ba? Number 1, the shortness of life. Yan. Paiksi lang ang buhay. Sa iksi ng buhay natin, ano ang gagawin natin? Para lang tayo umakit sa stage at pagkatapos ng talumpangin, katapos bumaba na tayo. Habang may lakas pa, may buhay pa, may pag-asa. May pag-araw tayo i-share ang gospel. Walang iba, si Kristo yun. Ang sentro ng Ebanghelyo, ang sentro ng pag-aaral natin, si Kristo lamang. Amen! Siya lang ang nagbigay ng kaligtasan sa atin eh. Sabi ng Ama, kung hindi ko kikilalanin ang aking anak na sa Yeso Kristo, hindi ko rin kikilalanin sa aking harapan. Kaya sabi ng Biblia, ang sino mang kumilala sa anak ng Diyos, kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama nasa langit. Kung paano natin ipapahagi ang Panginoon sa buhay natin, sa mga kapitbahay, kamag-anak natin. Maiksi lamang ang buhay natin mga kapatid. Maiksi lamang para gawin ang oras natin. Huwag nating abalahin. Huwag nating ipasipara, baliwalain ang mga bagay-bagay na lumago sa ating buhay. Sabagat po, maiksi lamang ang oras natin sa mundong ito. Nakikita natin kapatid natin, malakas, pero bukas mahina na siya. Yung tao na nakagagay din, nakita na napakalaki pa, kinabukasan patay ka. Ano nang buhay ng tao na pakisip? Napakisip. Kaya po dapat, bilisan na natin. Bilisan! Kung baga sa ano na, ating last 2 minutes na. Bilisan na natin, the last minute na rin. Hindi ka may palat ka sa biyahe. Ako kayo ang buhay Kristyano. Ano na, ating last minutes na rin. Kaya kuha ka ng numero na. Dahil ka magpahuli. Kapag nagpahuli kita, masisi ka na ulit. Sayang na yan. Dahil kung na siya nalaman yung kaibigan mo. Namatay na lang siya. Dahil wala man nasabi ko, God so love the world. Dahil wala man nasabi na mahal siya ng Lord. Wala man sila sa ulit. Kaya kung mayroon, kung pili kasi yung bata daw, mga kaibanan sa ministry. Kung istroke kasi kapag mo na rin ng mga kaulit ng bultol. Ngunyan pala, kaulayin na Brad. Mahal na lang tayo. Ang buhay natin, diba sila sa Diyos. Kaya, maglingkod na rin sa Panginoon. Kaya sabi niya, makakala naging mo sa trabaho. Ministry mo. Number 2, the imminency of Christ's return. Malapit na. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Pastor, lumang na yan. Matagal ko narinig yan. Sila mga walang panahon pa, inuot ko pa. Pabalik ng Panginoon. Wala pa nga ngayon. Yes, tama. Bakit? Hinihintay ka magsisi ng Panginoon. Magbalik yun ka sa Kanya at ang Panginoon magpapahala sa iyo. Pag sinabi ni Kristo, malapit akong bumalik, maging handa na kita. Maraming taong pag-ignore lang kapag sinabi ni Kristo, ako'y babalik. Kaya nga sinabi niya ako'y babalik, huwag kayong aalis dyan. Ako'y babalik. Nawa, marisan kita ng Panginoon na naglilingkod. Malakas naglilingkod ng bukod sa iyo. At huwag nawa na mangyari na malitan tayo na wala tayo sa Kristo ng Panginoon. Mahirap yan.
Baka lahat tayo ng Panginoon. Ako po, nire-recognize ko na ang buhay ng tao, kapag namatay na, yung po yan ang pagdating sa buhay ko. Pag dumating ng panahon na ako kunin ng Panginoon, paano ako kung wala ako sa Panginoon? Nire-recognize yun as pagbabalik ng Panginoon sa buhay ko. Pero sa iba hindi gano'n. Ako lang kunin sa akin mo. Paano ako kung mamatay ako mga ikabi, kung wala ako sa Diyos? O yun ang isip ko. Paano ako kung ano? Lagi kong iniisip yun, pero sayang na pinagpaguras ko. Sayang na pagpapagal ko. Paulit-ulit pagpunta sa church. Nagbahagi ng salita ko. Sayang Panginoon ko ako pampayumpierno. Mamaya mamatay ako, nagdiniwalo pa lang aking espiritu sa kalayuan ng mundo. Mahirap yan. Kaya maging handa tayo mga kapatid. Amen. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Number 3, obedience demands commitment. 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ito yun na sinabi ko na kanina na mas maigi ang pagsunod kaysa handog. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghandog. At ang pakikinig ay higit na hain kaba ng tupang. Diba? Anong pinahalagahan niya? Ang pagsunod o paghandog? Ang pagsunod. Kasi kung ikaw naman ay naghandog ka, sinabi ni Lord, ibigay mo sa akin ang unang bunga ng iyong aanin. Sumunod ka na, binigay mo naman, pero kung binigay mo, mga tatala. Diba? In-over mo nga kay Lord, pero hindi ka naman nagsunod. Nag-over ka nga, yun, nag-over ka ibigay, nagbigay ka nga. Pero anong ginawa mo? Anong sabi ni Lord? Unang bunga. Yun yung binigay mo, pakalawang bunga. Hindi ka nagdadam sa instruction ni Lord. Hindi ka nagdadam mo. Ang sabi niya, ibigay ang unang bunga. Binigay natin doon, kasi siya ka na, nagbayad kasi ko sa utang. Yun yung mga, Lord, kasi siya ka na, kasi kung ako sa utang, binayaran ko na siya. Kung ko na sa ito, kaya ka. Abugyan ni Lord, nadata ko. Kung pinapalimutin natin si Lord, ibibigay mo sa kanya the best. Amen? Kung mahal mo ang Panginoon, ibibigay mo ang buhay mong walang kapintasan. Kung nire-replace mo ng Panginoon banal, ibibigay mo ang Diyos. Ibibigay mo ang sarili mo sa Diyos na may kabanalan. Amen? Hindi yung puro lang tira-tira kay Lord. Baka panis pa yung binibigay natin eh. Hindi yung kakalugan ng Panginoon. Tingnan mo si Abel. Hindi naman sinabi ng David na binigay ni Cain. Papaanos na. Kaya hindi kalugan. Excuse me. Nahiling kaluman. Instruction ni Lord. Yung una, mataba. Primero na, bunga ibigay. Binigay ni Abel. Mataba. Pangalan. Malusot yung tupa. Inalay niya. Kaya Abel, bakit dahil nag-abot sa tulong ng si Poso, dahil na nagigay. Bakit yung mga kurang kutamon ng naguray ng alay? Ang sabi nga ni unang bunga, kurang kutamon ng alay mo. Naalala ko tuloy si Nanay Diling ka nabubuhay pa. Unang church si Nanay Diling, hindi nagdarang patula. Pastor, inilang ngayon may upir ko. Praise the Lord. Sariwa niyang kay Lord. Pagpalain ka ni Lord. O dito, Pastor, nakahilupin sa tusama mo. Sabihin yung Panginoon. Ano kayang dapat nagtataog ng primero? Malusog? Dapat itong perspective po. Obedience demands commitment. Sa sinasabi po yan, mas mahalaga ang pagsunod kaysa handog. Nagbibigay ka na, pero makama sa church. Brad, pakita na lang sa magpapasaro, ang text ko. Dahil kumatin mo niya, kami iba mo. Hindi ka na mahala kaya. Sabi mo si Pastor, text ako ha. Wow.
Galing. Brad, ang galing mo talaga pala. Given ka na talaga. Yung galing mo lang. Hindi ganun. Hindi ko siya ni Lord. Offer mo. Handle mo. Ikaw mismo wala. Hindi yung ibibigay mo. Kadala na lang itong talis mo, pero yung pero wala akong tuloy. Wala naman ang espiritu mo. Grabe ka. Daw kasi ako si Pablo. Ano, hindi ganun. Hindi kinakalugan natin sa mga ganun bagay. Kaya yung ialay mo ang iyong sarili as a living sacrifice kay Lord. Ibigay mo sa sarili mo. Magsisiyan mo, ibigay mo yan. Ikaw mismo mga danakin mo. Kakalugan niya ng Panginoon. Ano pa po? Hindi naman kita sa letter C. Again, may arban din ng fear. May takot pa rin. Christ promises to go with us. Verse 20. Ano sabi sa verse 20? Ano promise ng Lord? Sabi niya sa verse 20. Turuan ninyo silang sumunod at lahat ng inutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Panginoon, kaya ikaw na mag-isa, nag-aayot ka. Huwag kang matakot. Nag-share ka ng Lord, huwag kang matakot. Ang demonyo, palagi nila lang sa isipan ng tao, lalo sa Kristyano, ang kaya. Kaya kaya doon. Mag-isa lang ako. Bakit? Wala ka bang kasama? Hindi mo ba may kasama ka? Diyos, ano sabi dyan? Sa Roma 31. Kung alam mo sa kasama mo, sino ang panin sa inyo? Si Lord ang kaibahan mo sabi niya. Turuan niyo silang sumunod. Kaya nga, kung hindi natin binabaliwala ang kaibahan sa inyo, kung sa kasanusan, sa ibang lugar, nagtuturo sa mga bata, iyan po ang dapat. Kaya pag mamulat sila sa natutungan ng mga aking ba. Ano pa po? Christ promises to go with us, verse 20, number 1. He will give us word and courage. Siya ang magsalita, hindi ikaw. Gagamitin ka lang ng Diyos instrument para ibukas, ibibig mo, ang bibig mo ibukas mo para mailabas ang salita ng Panginoon. Hindi ikaw, kaya huwag kang matakot. Pastor, hindi naman talaga kung tinawag mag-evangelize. Ito mati. Mayroon kang binigay sa iyo ng Panginoon ng Great Commission kung ikaw ay Kristiyano. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, may mission man dapat ng dapat. Yan. Rage, teach, men, and sin. Yan ang nalampalan natin. Abutin ang mga tao. Maliwanag, He will give us words and courage. Siya ang magbibigay ng kalakasan sa iyo, ng karunungan sa iyo, salita. Kung anong dala mo, karunungan ng unang pagsama ko sa ministry dito, sa Manakaw, kasama ko sa Pastor Philip, ang in-espiritu ko na akong magkikilala lang. Pagdating natin doon, sa may Jerusalem, Pastor, ay bro, ikaw na ang mag-share. Ako doon gawin mo, Pastor, hindi mo nag-alam mo mami. Kamo na pala nag-alam ko. Binigla ko na naman nagawa ko ay. Kaya niya ba? Sino na bala kaya? Yun. Hindi ko buklan ko kanina. Hindi na bibigyan ko. Hindi talaga nakawala niya. Ang pwede yung sabi ko na, sabi ko na magiging ko or sabi ko. Sabi niya ko, sabihin mo lang ang aming salita. Sabihin mo lang ang pangalan mo sa kanila. Pag sabihin mo ang aming salita, hindi ka mangyari na lalabas. Yun. Ginawa ko. Okay naman. Wala naman nangyari sa akin masama. Pinapupuyan ko ang Panginoon. Nasil ko ba mabuting balita? At lalo lumakas ako sa Panginoon. Yun po ang instruction ng Panginoon. Simple lang. Pag ikaw ay Kristiyano, malalim ka sa salita ng Panginoon, wala, hindi ka mauubusan. Kaya dito sa ginagawa natin na nag-minimum sa mga kabataan, dapat din tayo lahat. Hindi ka mauubusan kung marami kang bala. Pero pag hindi ka nagpapasa, walang memorizing na ginagawa, ano nga yung Brad? Deputy System, 36 na lang, yung ba na grabe niya yung Brad. Ano nga yung Brad? Sabi niya nakakaya. Nakakaya sa mga bata. Yung mga bata, at tatalin na ang magaling mo, mag-isa dito ng word, tapos tayo wala, isa. Nakakaya mo harapan ng Panginoon mo. Kaya mahalaga, yung knowledge na binibigay ng Panginoon, sabi yung word,
na lagi napapakinggan natin sa salita ng Panginoon, ilagay sa puso natin, ilagay sa isipan natin para magkaroon ng laman ang puso at isipan natin ng salita ng Diyos. Amen. Para natin ang Panginoon. Ang bagong convert, ang bagong convert o Kristiyano ay madalas na pinakamahusay mag-makin ng kaluluwa. Totoo naman eh. Pagbago ka sa Panginoon, may ka sa Panginoon, ang ginawa ko nun. Ako na po, nung tinanong mo Panginoon, sabi si Tana, gagawin ko ng Biblia, yan, hindi naman nasusuko kaya. Kasi kung ako ka ng Biblia, ng po. Pag may nakatubakan, siya lang manunos. Kailangan mo ka to. Nakunta ka din talaga, kasi nakapati ko ang kapangyarihan ng Panginoon eh, kung paano ko nabago. Kaya yun pa para surukan ako sa mundo sa kuya. Kuya na yan si Caronel. Yan na yan si Pastor Ronel. Yan na yan si... Diniklar na talaga maging pastor ako. Kaya naging pastor ako niya. Yan na yan si Pastor. Hindi na naman Biblia. Tigilin ko kaya, hallelujah, praise the Lord. Parang ayaw ko sa iya. Hallelujah, praise the Lord. Salamat brad, ang pagkain ng Panginoon. Masabi ko kayo, hallelujah, Lord, amin. Hindi pa, alin kayo ko na ako sa susunod na rin bukumbol. Minsan kung tiyaw ka, hallelujah, hallelujah, parang ayaw ko yan. Hindi susunod ako. Wala ka rin ako, bigyan mo. Sino na pinukuyan niya? Kailangan niya ako pula. Nag-isip ko magpuhin ni Lord. Sabihan mo talaga yan. Nakakalisan mo ka lang, ay brad, sa halingin panahon na gawin ko sa iyo mga praise the Lord. Di ba binabalik ko sa iyo, si Lord, ang ginawa ko ay pero, ito po yan sinasabi na, pagpainit ka sa Panginoon, malakang tao talaga. Ano lang yan? Ano nangyari sa tuya? O rin na ito naman ang gabi, pinaisin na natuya? No. Magiging sana na ito. Ako na yung pastor. Alam ko namin yung Jesus. Nabasa ko namin kayo. Pero ito naman hindi nagpapaalala ito. Nagpapaalala sa maraming manos para mag-alabigyan dito sa title na Read Discovery that goes and that's better. Ibalik. Painitin natin ang ating relasyon sa Panginoon. Amen. Ano pa dito? Number 3. Go and tell what Christ has done for you. Ipagsabi mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tell the world. Tell the world. O anong ginawa ng Panginoon, isabihin mo sa mundo, sa buong mundo. Kung anong ginawa ng Panginoon, tell the world. Kasi ang mga bagay na hindi mo inaasahan, i-share mo na. O pangatlo, pangulit na po, patatapos kita. Okay. Where shall we go? Saan kita naman? Sabi niyo, no limit. And to all the world. Chapter 16, verse 15 ng Mark. Ano sabi niya? At sinabi ni Jesus sa kanila, ayun, hindi lang mga disciple ha, umayo kayo sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Lahat ng tao, walang pinipili. Hindi lang yung sister. Para na sa title siya, kahit tayo pa nag-share ng sister, nakapalakasan ka. Pero ibig sabihin, dito na lang tayo mapapatang mag-share. Hindi po. Ibabahagi natin sa iba. Nakakasawa na kayo. Minsan, pinapayaran nila ng magkahiwa-hiwalay tayo. Hindi tayo nagkakasawa-sawa sa ating pagmumuka. Gusto natin, kaya kapiling si sister. Kapiling natin si brother. Humayot din tayo. Amen. Personal. Huwag lang umasa pag may personality. Ano pa sabi dyan? Number 1, no limit into all the world. Mark 16:15. Number 2, we can go and organize visitation program. Mag-ano ka, mag-spend ka ng time para sa pagbisita. Kahit magkasipas sa pagbisita, kamungan, magbisita mo kamo. Kakamungan, binisita mo kamo ang lugar mo. Magbisita man kamo. Kaya luya-luya kamo, kinamusta kamo. Kumusta sis? Magbisita man kamo. Di ka lang ikasa kamo si pastor. Ano?
Bakit si Pastor Maguloy yan? Ayaw natin ng Pastor. Laban po, tabang-tabang kita. Ano po? Ako na ugma. Pagkatabang-tabang, mabilis na trabaho. Para po sa ugma. Naglagan yung pang dyan. Yung Pastor Maguloy. Siya nagsitak ng pump, water pump. Pagkabot ko, okay na. Nakalagay si motor. Bakit naman nagburubod? Pagkabot si Mang Kanugangan na, tabang-tabang, hanggang sa natapos. Dahil po, dahil nakalagay mo sa Eastern Panita. Tinapos mo talaga yung sa ating Panita, kaya lang karulus na yan. Nagagal na mo kaya ating Panita. Nasok niya. Ito ba naman sa siguro. Tinapos mo talaga. Nagkalagay mo sa tinampo, dahil pwede kain mo po tapalan. Sabi ba ako si tinampo dyan? Binaak ni si Kier nagpasok ng aking nagpara diyak kami. May mga pulog ang mabayan na yan. Kaya salamat sa inyo mga tolong pero suportan nyo sa gawain nyo. Pabilis ng pagpupuli o paglago. Very progressive po sa paggawain ng Panginoon. Sa tarabang-tarabang kita. Amen. Talapakan natin ang Panginoon sa buhay natin. Punta namin. Nandiyan lang na. Kung di ko nakita di sa local church, kaya hindi na matakot sa bagay na mag-aamot sa to. We can go and organize visitation program. Number 3, we can go to those who are hurting people. Etc. O ano bang na balitaan mo? Duman kita sa mga may mga hilang. Duman kita sa mga nasa hospital. Mag-share ka ng gospel. Ikaw mas naalala ko pero Pastor, nakahuluan naman natin sa hospital. Praise the Lord! Tinatanggap mo sila sa Panginoon. O di ba tama? Praise the Lord, mo, kinagamit ka ng Panginoon yan. Kaya pinapahaba ng Diyos ang buhay mo. Yan talaga ang ministry yung brother. Kipuin ng Panginoon yan. Hindi lamang sa nakikita natin na malapit na tao, kundi yung mga tao nahihirapan. Na alam natin na medyo hindi makaahon sa problema, sulirain sa buhay, maging sa financial. Sarap lang dyan ang solusyon. Ibalisado mo si Kristo na siya po ang source ng gabos ni Bahay po. Amen. May mga dapat darahon. Bago pa, Lord, ano kayo may tabang mo sa ita? May tao kumain na ng magas, mama na kung barka, parang tabangin na. May tatabang ka sa ita. Diba? Magdiyan ka, bisitado, ipag-pray mo. Mag-declare ka ng blessing ni Lord. Diyan sa harap na yan. Amen. Kasi ang Kristiyano, sabi ng Biblia, pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng sa tao matuwid. Sino ang kinikilala matuwid sa harapan ng Diyos? Yung mga taong sumusunod na katulad natin na sumusunod sa kalooban natin. Sino ang matuwid? Ino-honor ng Panginoon ang panalangin natin. Kaya sino ang pupunta? Tayo po yun ang panalangin. Punta natin. Pag lagi-lagi si brother na, si sister na, pag lagi-lagi. Sino naman di ba ka? Ako, pakikipag sa ano ko kasi ba kung Kristiano, iniba ng pagkano, pinapayali ko sa ina na ang Kristiano ba ang awag kami ang pagmamahal ni Lord, mayong pinipili. Number 4, we can go to those who live near us, adults and children. We can go to people we meet every day. Kailangan. Pakula sa mga nahiling tao, sa mga ibang kabataan, mga adult, mga children ministry. Gibong pantay-pantay ang pagkilinig yan. Amen. Kaya nga kita nagtatarabang na kadamot nagtatabang para mag-shilgas. Isarap ko na sa katuwang. Sabi nga dapat kita maging katuwang bagong pagaba. Inaalsa kita ng iba, kita man, sige kita magpupul naman sa nakabakunin ka kung nakulao. At inaalsa na namin, nagpapagabat ka ba? Ibig sabihin, alisin natin ang ating mga sarili. Kailangan makasama tayo, mag-coordinate tayo sa Christian community, sa mga bagay sa lumanin, i-encourage yung mga tao, sa Bongyok, na kung ako natin sa breakfast morning, na tayo ay mag-isa, makipag-communicate sa ibang Kristiyano, Christian community. Hindi yan po asaro, sa patunayan ng maraming tao na tayo ay iisa lamang. Amen. Hindi tayo kanya-kanya. Kaya tayo napagkamalan ng daw na yan, o yung ibang yan pangalan ng church nito. Paano mga inasabi? Nasaro ka ng Diyos. Paano? Wala ang Kristiyano dyan. Paano? Kanya-kanya kaya. Then nahilig sa tuya. Di man nila maiintindihan niya. Kapag kita nagkakasaro, daw ang buwan, anong mga pangarap mo nangalap yan?
naintindihan nila talaga sa gobyerno. Ngayon talaga, unity nga sila. Yun yung paligaya sa inyo ano. Diba? Nahiling mo yan sa tuyan. We can go to those who live near us, adult and children. And we can go to people we meet every day. Dapat pong kumakaroon. Huwag na natin piliin pa. Huwag kayo magpili yung mga ano. Kaawat sisa yung mga harap ko dyan. Sharean mo na. Pag dumakas sa lugar, pag na sharean mo na din gas. Tayo na yan. Hindi nang dahon lang burong-burong. Ay, alam mo na sisa. Dahon mo na. Tutunggulan. Babalik ako. Punya ng panahon. Muna ng kaligtasan namin. Hindi sa akin na pagkaya mo nasabihan yan baka sa akin na daan na yan. Ano pagdidinan mo? Puto na. Dinayaan kita. Kaya mo naman yan. Pag may tao na nakakarating, upuan natin, conviction ng Espiritu Santo sa iyo, leading of the Holy Spirit, go! Preach the gospel. Dahil na magtuwan mo ang isip. Dahil matakot. Amen! Para wala hindi na mamukas. Hindi ko. Nalabat, sabi nito, isa sa mo, what will happen when we start going? Sabi niya, what will happen when we start to? Ibig sabihin, paano natin ito gagawin kung tayo mag-umpisa? O ano ang gagawin? O ano ang mangyayari sa pag-umpisa patungkol sa paggawa natin? Tayo po, una, we will find evangelism our greatest adventure. Doon natin makikita na pagbabahagi natin ang salita ng Diyos ay pagsapalaran natin sa mundo ito upang maibahagi lamang ang ating Panginoon sa kanila. Ano pa? Sa pag-umpisa natin at pagbubukas natin ng panibagong pagkilos o paggawa, ang ating takot ay mapapalitan ng pananampalataya. Kapatid, tayo na ay tumayo. We will experience the joy of serving our God. Na dapat maranasan natin, we will experience the joy of serving to our God. Madama natin ang kagalakan sa paglilingkod. Maging masaya tayo sa paglilingkod kung ano ang ministry pinagkalap sa iyo ng Panginoon, maging masaya ka. Maging kampante ka sa sarili mo na ang Diyos ang kasama. Mga kapatid, manalangin tayo, tingin mo po ang iyong mga mata. Dakilang Diyos, salamat sa panibagong pagpapalala sa amin. Ngayong January, taong 2025, ay mayroon kang muling inuksan para sa amin. Hindi mo ginugusto, Panginoon, na nalimutan namin ang Great Commission na pinagkaloob mo sa amin, pinagkatiwala mo sa isa upang magawa ang kalooban ng Panginoon. Lord Jesus, thank you so much for dying on the cross because of our sin. Namatay ka sa Kalbaryo sa lahat ng aming kasalanan upang kami ay ligtas. Wala kang ibang ginawa, kundi kami ay hindi ng pag-asa dahil sa piling mo at makasama sa iyo tayo. Jesus sa taga Nazaret, we honor you, we proclaim in your name, we bow down before you, Lord Jesus. Lord,